guys, welcome back again to my YouTube channel. Ready ko na yung ni Marvin baon. Ano to, yung pork ribs. Ginawa ko ng parang lechong kawali. Kasi hindi ko na maluluto ng sinigang. Ito na yung rice nga, baka magreklamo uli eh. Pagkakote, kaya dinamihan ko na. Ay, nag-short na, napapantalo na siya. Antok pa. So, maya na lang, update na lang uli kami kasi mamaya kami. May dentist kami mamaya. May appointment kami sa dentist. Ayun. Lamig ngayon, sabi ni Marvin. Chinek niya. So, paano manood yung sa mga bata, yung mag-iikot-ikot sila para ng candy. Okay, gawin ko muna itong baon ni Marvin. Kasi anong oras na din baka mali siya. Ayan na guys, naka-ready na ako. Hindi ako naka-jogging pants ngayon, nagpantalo na ako. Kasi punta kami dentista mamaya na, kaya naman naka-jogging pants ako. Ayan, may mga kalat pa dyan. Ayusin pa namin ni Marvin. Ready to go na. Mamaya na lang uli ako mag-update sa inyo kapag naka-out na ako sa work. Diretso na rin kasi kami ni Marvin. Pero dadaan muna kami ng Scarborough Town dahil naubusan kami ng toothpaste. Bibili kami yung maliit lang para mabit-bit namin hanggang pagdating namin ng Regina. So, yan. Update na lang later. Bye! Guys, nandito na ako ngayon sa Warden Station. Ang ingay! Saan ba ako? Sige. Hintayin ko na lang si Marvin. Sobrang lakas ng hangin. Nakakainis si Bebe. Kwentong mamaya. Lulukuhin ako doon. Padating na naman siya. Ayun na guys, kasama ko na yung Bebe ko. Ba't ka tumatawa? Pakita mo na yung outfit check mo. Outfit check mo muna. Pakita mo. Mamaya mag-book ka mo ng Uber. Papunta kami sa dentista guys. So, ngayon pala yung Halloween. Yung mga bata naka-costume. Costume din ako, charing. Mamayang gabi na yun, yung mag-iikot-ikot guys. Anong oras kaya kami matapos sa dentista para maabutan pa namin kahit din sa mga pag-uwi. Kita namin. Babe, magbasta lang tayo hanggang pag-uwi para makita natin yung mga batang naglalakad sa kalsada. Bas na lang. Ay, naka-dinosaur yung batang lalaki. What's up, guys? Sana? Abi, andyan na sa akin, be. Bilis naman. Siyempre. So, guys, ayan yung outfit check. Ayan. Kay tita to galing. Kasi hindi ko talaga ito sinusuot. May sinusuot talaga akong pantrabaho. Tapos hindi ako nagpapantalon. Sabi nila, Crystal, what happened to you? Tapos sabi ko, bakit? Kasi sabi nila naka-lipstick daw ako. First time daw nila akong nakitang naka-lipstick. Tapos naka-pants daw ako. Tapos yung sapatos ko iba daw. Tapos sabi ni Ate Amy, bukas mag-lipstick ka ulit kung kailan last day. Saka ka lang nag-lipstick. Tapos sabi niya, guwapa daw, guwapa. Sabi ni Ate. Guwapa? Maganda. Bagay daw sa akin yung naka-lipstick. Bye-bye, Scarborough Town. Hello, North York. Charing. So, 10 minutes lang biyahe natin? 10 minutes late tayo. Guys, nandito na kami ni Marvin. Sobrang traffic, grabe. So, appointment namin 4. So, nag-message siya kaya tulok sa malate kami ng 10 minutes. Ayan, ito na. Ayan, Grand Hill Dental Clinic. Guys, nauna na si Marvin. Nandun siya sa loob. Ako dito muna ako mag-iintay. Yan na guys, mag-i-start na tayo. Naantok pa ako. Si Marvin nandun sa kabila na. Nakatulog ka? Nakatulog ka daw eh. Ngiwit pa yung ngiti ko eh. May anesthesia pa. Bakit? Ba, yung mukha mo, parang himbing ng tulog mo. Wow, puti na ng ngipin mo. Guys, nangingimi pa siya. Nilagyan pala ako ng anesthesia. Tamo, hindi mo siya, yung kabila lang ang gumagalaw. Hindi daw po pwedeng kumain. Kanina, pero sabi ni ate pwede na kasi. Kakain ako gusto. Kasi hindi ka, ngiwi. Si Marvin na yan, nagpaano siya. 3 yung ginawa sa kanya, filling, cleaning, tapos yung zoom whitening. Hindi naman daw Tinan mo yung zoom, tinan yung ngipin ni Marvin, pumuti guys. Basta pumuti siya, ang akin nun, dilaw ng ngipin ko. Same lang kami ng ngipin ni Marvin, ang ganda. Paglabas na kanina, sabi ko, nung binibideo ko siya, napansin ko, parang puti, tas bukas daw, mas lalabas pa yung niya, yung mas puputi pa daw. Ngiwit ako! Guys, nandito na kami sa Warden Station. 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 Nandito na kami sa War
Ang hirap magsalita guys, pero kakain kami dito kasi sabi ni madaming bawal kay Marvin, yung may mga kulay daw, bawal kay Marvin, pero may mga sauce na. Mga sauce na may kulay. Ako naman, pwede naman daw akong kumain, sabi ni ate. Ano, dahan-dahan lang daw para lang hindi daw makagat yung dilaw. Kasi nga, diba, anesthesia to. Kala nga nung babae kung ano na nangyari sa akin. Kasi pag, hindi ko kasi alam na tuturo ko na ako anesthesia. Nung tinurukan ako 4 ata dito, hindi ko alam. Tapos, tatanong ako nung dentist ng okay ako, gusto kong sabihin patawag nga nung asawa ko. Nung tinurukan ako. Takot kasi ako sa ano, pagdating sa pagtuturukan talaga ako. Saan ba yung? Dito? Yun, yung tuturukan ako. Tapos nung ano na, sabi 5 minutes daw, babalikan ako. Hanggang sa pagka alis nung dentista, nakatulog ako. Tapos bigla akong inano nung babae. Sabi niya, okay, parang inano niya. Tapos parang huminga siya ng malalim kasi akala doon niya kung ano nangyari sa akin dahil bigla akong nakatulog. So kakain kami dito. Kimbap. Gogok kimbap. Ayan. Let's go. Ako lang pala kakain. Ayan na guys, kakain na ako. Akin lang lahat yan. Kain. Ayan guys, tapos na kumain. Maglalakad na kami ni Marvin doon. Doon kami sasakay ng bus papuntang Bebe Finch Station ba tayo? Papuntang Finch Station. Pilong ko talaga nakikita ko na yun. Hindi ba to dinadaanan? Nung papunta ka Laano? Dito na kami sa Finch Station. Ay, ito na pala yung bebe ko. Diretso. Mag-Broadview kaya tayo, be? Depende kung abot tayo. Dito na tayo sa Young at may mga naka-Halloween costume na guys. Let's go! Doon, mga naka-Halloween costume dun sa kabila. Ayan ah. Mga naka-Halloween costume. Kami uuwi na kami kasi may kukuha pa ng table. Gusto ni Marvin pumunta ng downtown eh. Gusto niya tingin-tingin ng mga naka-Halloween costume kaso may pasok kami mabukas eh. 4:30 kami gigising. Guys, tatanggalin lang namin itong mga laman kasi nandiyan na yung kukuha nitong table na yan. Kakauwi lang din namin ni Marvin. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Basa pa yung yung buhok ko. Galing kasi ako sa labas. Kasi dumating na pala sila Laika. Eh pagka ko naligo ako, inintay pa ako. Bel, dalian mo kasi bubuhatin yung TV kasi bibigay namin sa kanila. Eh, ang bigat, hindi kaya ni Marvin pataas kasi, syempre galing kami dito sa basement, kailangan niya ng katulong paakyat. Hindi tinulungan ko, kakabalik lang namin ulit dito sa baba, tapos may binigay sila sa amin, dami sushi. Kasi nga yung asawa niya nagtatrabaho sa mga sushi ata yun. Tapos kami ni Marvin, magkahiwalay muna. Kanina, bebe, saan ka nga galing kanina? Nagpalmas siya, kumain sila sa labas, kasama sila Kuya RG, bali yung katrabaho niya. 2. Diyan lang daw sa may Ellesmere. Tapos ako naman ngayon, kikitain ko sila Ate Erica, yung mga nagkasama ko sa trabaho last year, na naging kaibigan ko na din. Kakain kami sa labas. Mag-UB daw kami guys, kasi nga si Ate Erica di pa daw siya nakakapagsanggip dito. Kaya sabi niya, ngayon na lang daw magsanggip kasi aalis na nga ako, tapos hindi pa sure kung kailan uli kami magkikita-kita at sila nandito sa Toronto, tapos kami nasa Saskatchewan. Pero baka soon si Ate Erica sumunod din kasi international student din siya guys. Tatry niya muna dito. Tapos ayan, parang naubos na yung laman ng basement. Kaso may mga kalat-kalat pa, mga titiklopin na lang yan para mailagay namin sa maleta ni Marvin. Tapos ayan, pati yung monitor, ayan. Wala na rin yung monitor nung kanyang, yung monitor nung yun, sa may laptop niya, yung ginagamit ni Marvin. Binigay na namin kay Laika kasi tinanong ni Marvin, baka gusto niyo rin ng monitor kasi lalagay ko lang din yan sa labas dahil nga napulot lang din ni Marvin yan sa labas yung monitor. Hindi sa kapitbahay. Tapos sabi nga ni yung asawa, oo daw, sige daw, edi yun. Mag-Uber na lang sila kasi daw, ang laki daw pala ng TV. Malaki yung TV, guys. Anong size nga yun, babe? Nasa 50 plus yun, di ba? Basta 56 ata yun, yung laki ng TV. Tapos nagugutom ako, guys. Ito yung sushi. Ang dami! Ayan. Ayan, guys. Hindi ako ganun kahilig sa sushi, si Marvin lang talaga. Kaso nga, busog si Marvin dahil nga
Kakauwi lang din niya galing dun sa Palmas. Kumain nga sila, diba? Tapos ako magagayak na dahil dapat alas 5 nandun na ako sa Warden Station. Doon kami magkikita ni Ate Erica, guys. Ayan, guys. Magta-try muna ako. Hindi ko lang kung ano itatry ko dito. Siguro ito na lang. Waterproof ba yan? Guys, nakalabas kami ng bahay ni Bebe. Nagtapon siya ng basura. Tapos umaambon, tas ang lamig-lamig. Oh my God. Tas look my Bebe. Paras kami ng, suot. Yung regalo sa amin ni Ate Mai na, ano to? Sa akin, no? Hollister? Yan. Ang laki-laki nito last year. Kaya ngayon lang nasuot ni Marvin. Ito akin, nagamit ko na to last year. Tama sinabi natin, Marvin. Payat pa kasi si Marvin last year. Kaya ang pangit tingnan sa kanya eh. Papapaltan niya sana yan ng small, no? Medium. Ay, ano ba ito? Medium ba ito? Medium na yan. Papapaltan niya ng small. Tapos, ayan, hindi niya na napapaltan kasi walang mga size doon, di bang small? Puro medium na. Ala, lumalakas yung ambon. Ang lamig, be. Ang lamig, guys. Dapat pala nagdala akong gloves. Kaya pa mo hindi mabasa ito. Bago. May sipon kasi nisipon ka. Ha? Hindi ka nag-bonnet? Partner pala yung bonnet dyan. Kulay black o black din yung bonnet mo. Tas akin to, brown. Tapos ito ay cream ang kulay. Hindi nagkakalayo. Rainbow ba yan? Baka paambon lang yan. Hindi lalakas, no? Oh, lamig oh. Look my baby. Yung puno oh. Yung kalahati dilaw, yung kalahati green. Kaya na kami ng bus dito, tapos may rainbow. Oh my God, ang ganda ng rainbow! Ang cute! Dito na kami ngayon. Nandito na kami sa St. George. Parang ngayon ko lang to nakita. Ay, nakita ko na ito. Hindi ko lang... Ang ganda, ano yan? Ang ganda, oh. Kasama ko si Ate Erica. Hi ka naman, Ate Erica. Hi! Ayun ang beauty. Ang lamig, guys. Grabe yung hangin. Nakabila na dito si... Nakabila na si Ate Eliza, no? Sana naman mayroon na. Ano? Ayan, nandun siya sa loob. Tara. Bigat. Oh, hindi Okay na. Picturean daw sa atin siya dito sa kalapit niya. Ano ba yung kalapit mo? 1, 2, 3. Ano bang gusto mong itsura? Pindutin ko na lang. Madami yan, te, ha? Mamili ka na lang. Yung iba dyan stone. Okay. Kanina kasi lumapit na kami, ate. Oo. Sabi namin, okay. Let's go. Ayun. Tuwan-tuwa siya. Gutom na yung cheat day daw niya kasi. Okay, thank you. Cheat day niya kasi kaya excited. Ano tayo natin ang giniling? Uy, maingay natin. Tayo lang maingay, oh. Uy, nasa na si ate kami. Sa bukana, hindi tayo makapatag. Inihintay niya kung may dadating pa sa atin, kaya siguro. Ang dami kasi nating inano. At tawagin mo si ate. Asa ka na ba kasi kanina pa kami Ayan na. Ayan daw, mahal daw. Marami ka nang kalaban sa work. PR na yan guys. Gusto lumipat ng ibang province. Ayoko dito. Mahirap daw. Mahal na mahal. Mahal ng asawa. Ganun. Diba? Lagay nyo na lahat. Gusto mo ba sumama sa aking ano? Gusto mo bang mapicture? Picture. Baka gusto mong masali. Ito na nga mo. Oh. Ayan, send mo na lang sinali mo. Sinali mo talaga siya. Guys, busog na busog na. O, busog ka natin. Busog na. Cheat day. Naghahanap din po ito ng work sa Saskatchewan. Opo, baka may mga sponsor naman po dun. Maawa na lang sa ako. PR na po yan, gusto lumipat. O, ito din, isa din to. Busog na, busog na. Busog, busog. Dessert na. O, ito na. Sige, magdikit-dikit na tayo. Cheers! Ano naman nadidila? Wala pang dila. Ano naman nadidila? Okay na ba? Nakakuha na ba kayo ng maganda? O, cheers, cheers, cheers.
Maaga pa yung biyahe. May yan, subway na ng 5? Saan ka nagsasakay? Night, tawag doon? Pa downtown? Night bus, blue bus. Blue bus? Ang gamo ng biyahe mo. Grabe, lumig na. Lamig. So, saan ka? Ate kami, hindi ka nilalamig. Ito na lang. Lamig ka eh. Ang nipis mo suso. Paano ba to? Ay, talaga magtitiktok pa tayo? Gusto ko yung yung uso ngayon. Paano ngayon? Turuan mo ako nga. Hindi ko naman din alam yun. Hindi ko nakikita ko na. Pwede tayo makapag Doon sa hindi malamig. Sa loob na subway. Doon sa hindi malamig. Ang lamig. Ang ingay. Nilalamig ka na dito. Paano pag nasa Saskatchewan ka na? Diyos ko dahil. Hindi naka-ready yung suot Yung ko St. George eh. malapit. Malapit St. George. Eh, kaso Bukas pa ba ang mall? Doon na tayo mag-tiktok. magpapababat pa tayo ng kinain. Hindi ka ba Oo. Grabe, busog na busog ako. May party-party pa dito. Hindi naman tatawagan ako ni Marvin pa. Alam naman niya nag-e-enjoy ako. Be, sobra ako nag-e-enjoy kung nanonood ka man. Alam mo na agad yan? Hindi. Saan tayo? Hindi. Ayan na. Walk na. Saan tayo magwa-walk? Kaliwa, kanan. Saan na tayo pupunta muna? Wala kang mabunta. Blue Rose. Yung station na yan. Hindi ko din alam eh. O, go na. Let's go na. Dito na. O, sige. Diyan na tayo. Hala, parang sumasakit yung tiyan ko. baby. Ay, hindi, Charot. Ayun, kasi ang tower, oh. Pero ano. Pero malayong lakad pa yan. So, dito pala ang So, dito pala yung... Uy, yung karne ko. So, ayan. Kala ko kalbo yung di ba? Mic lang pala. Oo, kala ko kalbo. O, selfie mamay. Wait, move. Selfie mamay. Wala ka siya, oh. Sana ka na aura. Bye-bye na. Aalis ka na. Ayan na guys, so papaalam na ako. Group hug! Plastic. Ay, diretso na pala tayo dito. Tapos kayo bababa. Bababa. Di yan. 22 guys, at tayo na yung bebe ko. Inabangan niya ako sa labas. Oh, lamig. Takbo na siya. Naka-short lang kasi. Inabangan niya ako sa labas. Gulat ako eh. Kala ko multo eh. Nakaganyan ka kasi itim. Nandun ka sa dilim. Nalulungkot ako kasi sila yung mga kasama ko sa trabaho ko nung nagte-13 hours ako. So, 2 student. Tapos si Ate Eliza PR na siya. Nakasama namin siya sa work. Bago pa lang siya sa Pilipinas, magto 2 years pa lang siya. Parang nauna lang kami ng ilang buwan dito kay Ate Eliza. So magkakasama kami yun, puro bago dito sa Canada last year. Tapos ayun, si Ate Erica, next year plan niyang sumunod din sa amin sa Saskatchewan kasi nga if ever na hindi nga maging okay siya dito, tsaka may inaayos pa kasi siya, gusto rin niyang lumipat. Si Ate Eliza gusto niyang lumipat talaga dahil nga yung cost of living dito kasi syempre gusto na rin daw niyang magka-family, gusto nila makakuha ng bahay. Kasi bumisita sila sa Calgary, may pinsan siya doon. Parang nito lang, mga 2 weeks ago lang ata yun, nagbisita sila. Tapos, ayun, parang ang ganda kasi. Yung parang hindi daw masyado nagmamadali yung buhay doon. Tapos, nakakuha daw yung pinsan niya ng bahay doon. International student, kaka-PR lang din daw sa Calgary. Tapos sabi niya mas mura yung bahay doon kasi parang nabili lang ng 300k. Tapos dito nga yung mga tinitingnan nila yung mga
bunggal yung bahay, nasa 1 million na mahigit. Kaya sabi niya, parang hirap para sa kanila makakuha ng bahay dito. Si ate ay PSW guys. Tapos yun nga, na-share ko sa kanya yung sa Saskatchewan. Sabi ko, sunod na rin guys, sama-sama na lang ulit tayo. Tapos ayan, to sabi niya, daw, kasi sigurado na daw si ate yung lilipat siya pag may nakuha siyang job offer. Sabi ko, ate, madali ka lang makakuha ng work kasi may experience ka ng PSW, alam mo namang kailangan yan. 7 days nga siya nagtatrabaho Tapos ayun, sabi ko, may experience ka, tapos nakapag-aral ka din ng PSW. Sabi ko sa kanya, madali na yan kasi PR kay kalimitan sa mga ibang employer. Gusto na nila yung mga PR na mga may status na talaga dito. Tapos sabi niya, digi, anuhan mo ko. Kasi sabi ko, bimisita ka dun sa akin. Pag nandun na kami, bisita ka. Tapos sama ka namin mag-apply. Sabi ko ganyan. Sabi niya, oo daw. Kasi sabi niya, for good. Yung hanapin niya yung for good na talaga daw sila mag-asawa. Sabi ko, sama-sama na lang ulit tayo. Ayun, nalulungkot talaga ako kasi sila, nakita talaga nila yung paghihirap ko rin. Kahit ako nakita ko, kasi sa ate Alaysa, nagtatrabaho siya noon sa Tim Hortons umaga, tapos gabi nasa cleaning din siya. Ay ako naman, umaga, gabi, cleaning talaga din ako. Isang company lang yun, parang overtime, ganyan. Tapos yung dalawa, umaga, student, gabi, trabaho. Kaya parang pare-pares naman kami pinagdaanan. Pagdating namin dito talagang ang hirap. Pero ngayon medyo nakaluwag na, pero syempre yung mga iniisip na rin nila, yung future na din, dahil nga si ate Alaysa, wala pa rin silang anak. Ilang taon na si ate, 28. Nagbabalak na rin silang mag-baby, ganyan. Ay, ang hirap naman, diba? Sabi niya. Kaya yun, nag-usap-usap kami mga seryosong bagay pagdating ng araw. Kaya sabi ko, sige, tatapusin lang daw niya yung G2 niya kasi nalaman niya na mas mataas nga yung snow doon, tapos yung mga commute nga doon, hindi ganun tulad dito na sobrang dami sa mga bus. Kaya sabi niya, tapusin lang daw niya yung G2 niya, pag naipasa na daw niya yan, dediretso na daw siya sa Saskatchewan. Sige ate, sabihan mo lang ako, kasi siyempre pagdating namin doon, kahit papaano, mayroon kami konting alam na, edi matulungan ka naman namin kahit papaano, sabi ko kay ate. Kasi sinabi ko rin kay Bebe. Ayun guys, tapos last day ko na sa work nitong ngayong araw. Tapos yun, yung supervisor ko, may binigay siyang letter. Sabi niya sa akin, Krista, may bibigay ako sa'yo. Canadian siya. Tapos, binigay ko letter daw. Kasi sabi niya, na-appreciate niya daw yung effort ko sa pagtatrabaho. Kasi, guys, mula nung nagtrabaho ako, never akong pinagalitan yung supervisor ko niyan. Apakabait niya. Tapos lagi niya, lahat naman tinutulungan niya kapag yung mga pagbuhat-buhat ng box, tapos kapag may problema yung machine, madali naman siyang kausap, na pinupuntahan niya agad ako. Tapos kanina nga, itinutulak ko yung trolley, hindi ko siya maipasok, kasi liit ng dadaanan. Ang tagal ko bago tapos nakatingin siya, tapos pinagtatawanan na niya ako, kasi hindi ko nga maipasok. Tapos sabi ko, tulungan niya ako, tapos yung tinulungan niya ako. Tapos sabi pa nga na nag-cheat nga daw siya ng paano niya naipasok, kaya madali niya napasok. Tapos ayun, kakabukas lang ni Marvin ng letter. Siya na nagbukas ng letter. Pag open ni Marvin ng yung sobre na may letter, nakakatuwa sila mga nagbibigay talaga sila ng letter kapag may mga alis, saka yung pagpasko, mga gift sa mga gift. Tapos, edi nga na doon, haba nung niya, sulat niya. Napansin ko kasi, Nina, nagsusulat na talaga siya, pero hindi ko alam kung ano yung sinusulat niya. May sinusulat siya doon sa tabi. Tapos yung pala yung bibigay niya sa akin. Tapos yun, naiiyak ako dun sa message niya sa akin. Tapos sabi ko kay Marvin, never ako pinagalitan yan, be. Sabi kong ganyan. Kasi lahat naman hindi naman siya nag-uutos sa akin eh. Tsaka, lahat naman kung may utos naman sila, wala mang problema sa akin, ginagawa ko naman. Tapos, nung nandun na ako sa locker na ako, palabas na akong locker, narinig ko may umiimik, tinatanong kung nandiyan para si Crystal. Alam ko na yun yung boss namin, yung pinaka-head talaga, nagbabantay sa amin. Tapos tinatanong ko nandiyan pa daw si Crystal. Saktong paglabas ko. Sabi niya, ayun nga, sabi niya, thank you siya, ganito, ganyan, sana daw maging okay lahat. Kung babalik daw ako, welcome naman daw ako doon. Sabi nila kasi, good job naman, wala naman daw akong ginawang di maganda sa work ko. Naging maayos naman daw akong magtrabaho, ganito, ganyan. Tapos niyakap niya ako, naiyak ako. Kasi nga, sobrang bait kasi talaga ng mga mga amo ko doon. Wala akong masabi, yung mga boss ko doon, yung mga supervisor, manager. Wala, talagang sobrang babait nila.
Tapos ano, maging okay nga daw. Tapos malamig daw doon. Ayusin ko daw yung mga susuotin ko paglalabas. Ayan. Grabe, no? Wala, ayun talaga. Pero, okay lang. Hindi naman sila nagbigay ng negative na ano. Kasi alam naman daw nila na ang hirap na daw talaga ngayon. Para nga din sa status kasi nababalitahan din naman nila. Sana daw maging okay lahat ang paglipat namin doon. Pag bumisita daw ako dito sa Toronto, sumilip daw ako sa kanila. Oo, no, sisilipin ko sila pag nakabisita ulit ako, diba? So, yan lang guys. Tatapusin ko na tong vlog ko kasi bukas, maaga pa ang gising namin ni Marvin dahil may kukuha pa nung TV stand, tapos nung vacuum. So, mag-vacuum muna kami bago namin ibigay, tapos lilinisin namin yung vacuum. So, hanggang dito na lang guys. Magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!